Morning po. Praise the Lord. Yan, good morning po sa ating mga kasama sa sanctuary at mga kasama po natin online. Tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po for bringing us together this morning to listen to your message. At nawa, kayo po ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. We thank you. We bless you this morning. In Jesus' name, Amen. Parang hinahangin. Ang daming gano'n. Oo, parang ano lang, konting sobra lang dito. May signal number 1. Pero thank you po sa mga naglagay ng electric fan. Kasi po napakainit po talaga dito sa harapan. Ayun lang po. Pero okay naman po. Mahangin lang po ng konti. Ayan. Ayan po. So praise the Lord. Sa mga kasama po natin online, kasama po natin sa church. About this time last year po, or mga konti pa po, mga September 2023 ay nabansagan po ako ni Pastora na trending queen. Kasi po, yung preaching ko about tithing last year ay umani ng maraming reactions sa ating Instagram at doon po nagpasimula na tayo ay mag-trending. So, hindi lamang po yung aking video, pero doon po nagsimula na tayo ay mapansin ng mga social media users dahil po sa ating mga pinopost. At isa po doon yung snippet po ng aking preaching about tithing. At marami pong mixed reactions, both negative and positive. At umabot po sa 180,000 views ang snippet na ito. At madami pong comments, 60 plus. So doon po nagsimula. Dati po kasi mga konti lang po yung views natin. Pero nung nagsimula po yung snippet na yun, ay dumami na po nung dumami ang ating viewers and nagko-comments doon sa ating social media. So dahil dito, negative, positive po. Meron po, ang dami pong mga comments doon. Pwede niyo po siyang balikan dahil marami pong mixed reactions patungkol sa pagbibigay sa Panginoon. At dahil dito, makikita natin that tithing is an issue na importante po at dapat pong patuloy na ipinapaalala sa atin. So, i-define po ulit natin or balikan po natin ulit yung definition ng tithing. Yung tithing po in the Hebrew, ang Hebrew word po for tithing is maasar, or maasra. So, ang literal translation po niya is a tenth part, or a tithe. So, which means, literal po niya na meaning is 1/10. So, 1/10 of anything. So, yung Old Testament po kasi na definition ng tithing is giving hindi lamang po yung 1/10 ng iyong income, but also 1/10 of anything na meron ka. So, halimbawa, meron kang cows, meron kang 10 cows. So, pag sinabing tithe in the Old Testament, kailangan mong magbigay ng 1 cow out of those 10 cows. So, kung meron kang 10 pounds of grain, kailangan mo ibigay yung 1 pound sa Panginoon. So, in Old Testament, ang tithe is a tenth of anything that you own or you have or yung iyong inani, yung meron ka. So, sa kapanahunan naman po natin, yung sinasabi nating tithe is yung 10% ng ating income, yung 1/10. We give it to God. So, napakarami pong paksa ng tithing in the Old Testament, pero meron lamang po tayong 4 passages na babanggitin sa umagang ito para po makita natin yung purpose or maipaalala po sa atin yung purpose ng tithing.
Yung unang tagpo ay matatagpuan po natin in Genesis 14. So in Genesis 14, ito po yung pinakamaiksing tagpo and pinakaunang banggit ng word na tithe. So, ang purpose po ng tithe dito sa Genesis ay para mabigyan po ng kaluwalhatian ang Panginoon. O mabigyan ng glory ang Panginoon to recognize Him as the Lord of all, that the Lord Almighty is the source of all human blessing. So, in Genesis, wait lang po. Ito pong Genesis 14, ito po yung story ni Abraham. Si Abraham po ay galing sa war. Siya po ay nakipagdigma laban po doon sa mga kings. Madami po, kings at particularly kay Kedorlaomer. So, narinig nyo na po yan. And yung mga kings na allied kay Kedorlaomer. So ito po ay naging bloody battle. Mahirap po yung pinagdaanan ni Abraham. Pwede nyo pong balikan yan. Babasahin po natin mamaya yung verse or pwede nyo pong balikan yung buong chapter kahit po sa inyong mga bahay. So, in summary, si Abraham po ay nanalo dahil po isi-save niya yung kanyang brother na si Lot. So, siya po ay nanalo, siya po ay victorious. Wala pa po yung verse natin. Mamaya pa po natin babasahin. So siya ay nag-triumph and pabalik na siya. Pauwi na siya sa kanyang bahay. So usually, pag sila po ay nanalo sa war during that time, ay dala-dala po nila ang mga spoils. Ano po yung mga spoils? Lahat ng mga slaves na na-capture nila, yung mga soldiers that were taken into captive. Kung meron silang mga sheep, cattle, meron silang gold, silver, so dala-dala po yan ng mga nanalong grupo. So si Abraham po ay nanalo, sila po ay nag-triumph, so dala-dala po niya yan, and siya po ay umuwing victorious. And on his way home, nakatagpo po siya ng unusual character, at ito po ay si Melchizedek. So basahin po natin yung verse in verse 18. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. And he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. So napag-aralan na natin in the previous preachings ng ating pastora na si Melchizedek ay meron lang pong 2 banggit in the Old Testament. At ito po yung una, yung Genesis 14. At ang sumunod na po ay yung Psalm 110. Pero sa New Testament, nabanggit din po siya sa Hebrews. And malinaw po sa Hebrews na si Melchizedek, hindi na po natin siya pupuntahan. Si Melchizedek po in the Old Testament is a type of Christ in the New Testament. So siya po yung pre-incarnate appearance of Jesus Christ or yung Christophany. So nabanggit na po yan ni Pastora in her previous preachings na si Melchizedek is a type of Christ. So, tatanungin natin, sino ulit si Melchizedek? So again, hindi natin alam kasi wala naman siyang pinanggalingan. Bigla na lang siyang lumabas sa chapter 14. And ang kanyang role lang dito, nagpakita siya kay Abraham, galing sa Abraham sa pakikidigma. And nag-introduce siya, pinakilala niya ang sarili niya bilang priest of God Most High. Blines niya si Abraham and syempre, blines din niya ang Diyos. So ang response ni Abraham, sabi niya, nung pagkatapos magsalita ni Melchizedek, then Abraham gave him a tenth of everything. So everything, or yung tenth, ang iba pong translation is yung tithe o yung maaser. Ibig sabihin po, lahat po nung meron si Abraham during that time. So binigyan niya ng tenth ng kanyang slaves, tenth ng mga soldiers, tenth nung silver, tenth nung gold, tenth nung mga wine, oil, grain, lahat po ng kanilang plunder from the war. Binigay niya lahat ito. Binigay niya lahat ito kay Melchizedek.
Pero kung titingnan natin, wala naman po nag-instruct kay Abraham na gawin ito. Wala naman pong sinabi doon sa previous verses. Dito po papasok yung tinatawag na voluntary tithing. Voluntary means you're doing something free of choice. Hindi ka puwersa, hindi ito command, volunteer. Ginawa mo ito out of your own volition. Ngayon, tanong, bakit ginawa ito ni Abraham? Marahil, ginawa ito ni Abraham because it was an act of submission to God. Because he knew na si Melchizedek ang representative ng God Most High. Pero kung titignan pa natin doon sa mga passages, sino nagsabi? Bakit ginawa ni Abraham? Dahil alam niya na ibabalik niya ito sa Diyos. Alam niya na nire-represent ni Melchizedek ang Diyos. Pero sino nagsabi sa kanya? So hindi natin alam because this is the first mention of tithe in the Bible. Because nasa Genesis pa lamang po tayo. So this is not a commanded act. Hindi po ito kinommand. Pero ito po yung voluntary act of tithing. Kung saan nagbigay po si Abraham ng tenth of all his plunder and spoils kay Melchizedek. Again, naiintindihan kasi ni Abraham na si Melchizedek is representing God. And he acknowledges that it was God who gave him victory. Ang Panginoon na nagbigay sa kanya ng katagumpayan doon sa war. Kasi hindi naman po natin alam na lumalaban pala si Abraham. Parang noong binasa ko nga to, napaalalahanan ako, hindi nga pala. Hindi naman mandirigma si Abraham katulad ng mga kings in the Old Testament. So parang sinasabi ni Abraham na ibinibigay ko ito sa iyo knowing na hindi ko ipinanalo ang laban na ito on my own, but it is because of God Most High who gave me victory. And victory comes from God alone. And si Melchizedek ay nirecognize ito because in verse 20, sabi niya, "Praise be to the God Most High who delivered your enemies into your hand." So, mahalaga po na makita natin na yung first mention ng tithe in the Bible, ay hindi po nakatie up sa mosaic law. Hindi po ito nakalagay doon sa commandment ng Panginoon. Pero yung first mention ng tithe ay voluntary action. Ito po ay voluntary, wala pong nagturo, walang nag-command. At ginawa po ito ni Abraham. Ito lamang po ay nagpapakita ng personal submission to God because you are grateful for all the things that He has done in your life. And this was the case sa buhay ni Abraham. Ngayon, tatalong po tayo ilang years sa Bible at makikita na naman po natin yung word na tithe. So this purpose naman is to teach us to put God first in our lives. So yung una, sa pagiging grateful, we are being grateful to God for all our blessings. But this time, ang Panginoon naman po ang nagtuturo sa mga Israelita. So dito po, Old Testament. So talon po tayo sa Leviticus. So 400 years after Genesis, itong naganap ang tagpo ni Abraham and Melchizedek. Now we skip, talon tayo, fast forward 400 years, nandito na tayo sa Mosaic Law. Ngayon, punta po tayo sa Leviticus chapter 27 and verses 30 to 34. "A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Whoever would redeem any of their tithe must add a fifth of the value to it. Every tithe of the herd and flock and every tenth animal that passes under the shepherd's rod will be holy to the Lord. No one may pick out the good from the bad or make any substitution.
If anyone does make a substitution, both the animal and its substitute become holy and cannot be redeemed. These are the commands the Lord gave Moses at Mount Sinai for the Israelites. So, ito po yung specific na. So, ano pong makukuha natin dito? First, two things about this passage. Malinaw po that this is part of the Old Testament law. Dahil yung Leviticus, ito po yung specific na mga utos ng Panginoon sa mga Israelita. In Genesis, wala pa pong command. Voluntary po itong ginawa ni Abraham. But this time, in Leviticus, ito ay ibinigay na ng Panginoon kay Moses in Mount Sinai para gawing commandment. Ito na ay decree na ng Panginoon. Para kanino? Para doon sa mga Israelita. Second, yung tithe na sinasabi dito in the Old Testament, kasama po dyan lahat ng material possessions ng tao. So, hindi lamang po pera, kundi livestock, yung cow, mga sheep, wine. Although ginawa na po ito ni Abraham in Genesis. Ibibigay ang tithe pabalik kay Yahweh. Sinabi pa doon sa verse na kung meron kang 10 cattle, walang substitute, bibilangin mo yung ika-10, 1, siguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung pang 10, ito yung para sa Panginoon. Hindi pwede ipalit, ay, Lord, pwede bang yung mas mapayat na lang yung nandito kasi, alam mo naman, Lord, mas madami po kami sa family, palit natin. Hindi pwede. So whether ang mapunta doon sa pang-tent ay payat o matabang cow, ayun ang para sa Panginoon. Sabi nga, kung may substitute, kailangan mo ibigay yung isa pa. So, bawal ang substitute because God is very clear about what He wants. And the Jews are to give God 1/10 of everything. Specific. Ngayon, talo naman po tayo in Deuteronomy. Makalipas ang 40 years. 40 years have passed. At nandun na po ang mga Israelita ready to cross the Jordan River. Ito po si Moses, mamamatay na. So meron na po siyang huling message, final message to the Israelites. At ito po ay niremind na naman niya sa mga Israelita in Deuteronomy chapter 14. In verses 22 to 23. Be sure you set aside 1/10 of all that your fields produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine and oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God at the place He will choose as a dwelling for His name, so that you may learn to revere the Lord your God always. So, ito po, meron pa rin po instruction si Moses. At ito po yung sumunod na purpose of tithing in the Old Testament, so that you may learn to revere the Lord your God always. So, ilalagay po natin so that you may learn to put God first in your life, always. Ibinigay ito ng Panginoon para ipaalala sa mga Israelita na siya ang uunahin sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Yung purpose po nung tithe is even before. Hindi po ito legalistic. Hindi po ito taxes for the Jews, for the Israelites. Ginawa po ito ng Panginoon for the purpose na makita yung faithfulness ng mga Israelita sa Panginoon. At siya ang unahin sa lahat ng bagay.
Ganun din yung itinuturo sa atin sa area ng giving. So that we will put God first sa lahat ng bagay. Doon tayo itinetest ng una ng Panginoon, paano tayo magbibigay. At kung paano tayo magbibigay, lahat ng yun susunod na lahat ng aspeto ng ating buhay. And madami po kasing Christians na hindi pa po alam yung ganitong secret, simple secret of giving. Marami po ay hindi inuuna ang Panginoon sa kanilang mga natatanggap. Example, pag nakatanggap tayo ng sweldo, doon po kasi natin malalaman lahat ng priorities natin sa buhay. Sa mga natatanggap po nating income, sweldo, baon, etc. Lahat na natatanggap naman natin. Meron naman po natatanggap, even yung mga estudyante. Ano po mga uunahin po natin? Minsan po, si Lord na lang yung tira-tira, yung naiwan na lang. Unahin po natin yung, syempre, sa mga magulang, halimbawa, bayad ng bills, yan, mga Meralco, nakalista naman po yan, mga, ano pa pong mga bills, PLDT. Sa mga kabataan, dahil wala pa naman silang family, sometimes ang inuuna natin talaga, yung mga bills natin, yung mga nabili mong iPhone 15, not fully paid, kailangan mong bayaran, mga groceries. Yan po yung mga nauuna sa ating mga listahan. And totoo naman, yan naman po yung mga essentials natin. Ang grocery naman po ay hindi pwedeng ipagpaliban. Hindi naman po tayo pwedeng hindi magliban. Pwede naman po magliban ng pakunti-kunti pag wala talaga. Pero ang pagkain ay syempre po, hindi naman natin yan pwedeng, hindi tayo kakain. Sa mga kabataan po, marahil, may pang Starbucks at milk tea pa ako. Kung makakapag-Starbucks ka pa sa iyong mga nararamdaman. May pang Starbucks pa. Uy, check ka ulit ng balance mo. Marirenew ko pa yung aking gym membership. Tuloy ang ating fitness journey. Sige, lagay tayo dyan. Kailangan ko mag-set aside ng pang-badminton kasi, every Thursday, pickleball. Parang lilipat na sa pickleball. Ano pa po, yung iba, merong monthly allowance ng damit. Hindi ko lang sure, hindi lang natin sure kung may monthly allowance po sila nakaalat. Sa mga damit, nagtatawa na naman po yung mga nasa harapan natin. Naku, gumawa na sila ng group chat, Hong Kong 2025. Kailangan na akong maglagay dyan. Hindi pwede kasi papaano naman. Kailangan man ng pocket money ko 1,000. So, lahat yan. Pag petsa de peligro na, yung bank balance ko, abutin pa ba ito hanggang 30? Lord, kayo na pong bahala. Pero may panahon pang magpa-Starbucks. Meron pa may 200 pa naman. Kaya pa naman yan. And at the end of the month, nalimutan mo na yung tithes. Lord, may natira. Thank you po, Lord. Makakapag-tithes po ako. Salamat, Lord. So, remember, nakikita po ni Lord yung mga binibigay natin, pero nakikita din po ni Lord kung kailan po natin ito ibinibigay. Ibig sabihin po ba, ate ko, nakalista po kay Lord yung mga schedule ng tithes? Hindi po yun yung sinasabi natin na si Lord ay may checklist ng mga nagbibigay o mga salamat po sa mga nagbigay at hindi nagbigay. Kundi, makikita lamang po kasi yung priority natin in the order of giving. Diba? Pangilan ba si Lord doon sa pag-una mo? Inuuna mo ba siya sa tithes or pag may sobra lang yung pagbibigay natin sa Panginoon? So doon po natin malalaman yung ating priorities. Minsan nga po, ang priority pa nung iba, bago unahin yung bills ay yung mga para po makalabas sa sine, etc. So,
Ayan po, hindi ko po alam. Wala naman po akong alam na ganyan. Pero yan lang po yung mga talamak sa social media na minsan pati nga yung mga bills na essential ay nakakalimutan dahil iba yung priorities. So, ang tinuturo po sa atin dito ay makikita natin kung priority ba natin si Lord, kung inuuna po natin siya even in our finances. Sa amin po, ito po yung natutunan namin kay Mommy, is to set aside yung pagbigay kay Lord pag natanggap mo yung sweldo mo. Dati po kasi yung sweldo namin ay cash basis. So pag kami cash, yan po, kukuha na ng sobre, lalagay na dyan. Huhulog mo na, excited. Minsan, paunahan pa po kung sino yung maghuhulog sa ating tithe box. Pero syempre, dahil yung technology po ngayon ay advanced na, ang ating pong sweldo ay nasa bank transfer na. Pero ganun pa rin po yun eh. Actually, mas mabilis nga po yung bank transfer and hindi na po tayo bigay ng excuse sa Panginoon dahil naroon na siya at pwede mo na siya agad ibigay sa Panginoon. So, ang sinasabi lang po natin is, kung ano po yung pinagkagagastosan natin, doon po natin makikita yung priority natin sa buhay. Diba? So, yan po. Nasa sa inyo po yan dahil kayo po ang nakakaalam ng inyong mga gastos. At hindi naman po natin yan inuusisa. Pero, paalala lang po sa atin ng Panginoon that by that act, you are making a statement about what is first and foremost in your life. Kung sino yung pinaka-importante sa iyong buhay. So kung sinasabi po natin na si Lord yung first and foremost sa ating buhay, ayun po, dapat nandoon po yung Panginoon. Una po sa list. We are even excited. Ay, lumating na yung sweldo. Makakapag-tithe na ako finally. So yun po. So the purpose of tithing is to teach God's people to put Him first in everything. So tanong ko na lang po sa inyo, ano po yung nauuna sa atin when we receive our paycheck? Yan. And next purpose of tithe also is to ensure that God's work may be fully supplied. So dito na po tayo, pang-apat na verse, in Malachi 3, ito po yung last year po na talata natin or yung text. Dito naman po, pa-end na po ang Old Testament and patapos na po yung part ng Old Testament. Excuse me lang po. So ito naman pong word ng Panginoon in Malachi is His word for the disobedient people in Israel. Basahin po natin. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Yan po. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. So ito po, makikita po natin, number one, that there is a warning for the people of God. Dahil sabi niya, you are robbing God. Medyo mabigat po yung sinabi ng Panginoon dito. Sinasabi niya kasi, I told you to give your tithe, pero ninanakawan niyo ko kasi ginagamit niyo ito para sa inyong mga sarili. Kinokonsume niyo ang mga
income ninyo para sa inyong sarili. Kaya sabi niya doon, you are under a curse. I have cursed you because you have not put me first. Ayun yung sinasabi ng Panginoon. Pangalawa, meron din siyang challenge to the doubters. Kasi iba siguro, sabi, paano magbibigay ba kay Lord? Walang-wala na nga. Sabi doon, put me to test. Sabi doon, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have enough room for it. Sabi ni Lord, there lang. Sige nga, i-test nyo ako kung hindi ko ibuksan ang lahat at i-bless ko kayo beyond all your comprehension. And, ano pa pong sinasabi ng Panginoon in Malakay? Meron din pong purpose pang isa. Yung sinabi natin kanina, so that there may be food in the storehouse para po may supply ang bahay ng Panginoon. Kailangan din po kasi mabigyan ng supply ang bahay ng Panginoon. In their time, dahil po dun sa mga nagsuserve in the temple, sa kanilang sanctuary. Ganon din po in our time. Para po masustain yung ating mga ministry, kailangan po talaga na mayroong mga tithes sa atin dahil kailangan po nating mag-move, kailangan po nating mag-evangelize, kailangan po nating kumilos para po at para po tayo ay kumilos, kailangan po natin ng mga funds. Kailangan natin ng supply. So sinasabi ng Panginoon, nagnanakaw kayo dahil gusto nyo makakuha ng mas marami. Pero dahil nagnanakaw kayo, in the end, kayo ang nawawalan. Dahil ang purpose nga ng Panginoon, kaya niya gusto tayong magbibigay, ay dahil gusto niya tayong pagpalain. Minsan po kasi natatakot tayong magbigay kasi nga, syempre, yung iba, sapat-sapat lang. Natatakot tayo, Lord, kasi baka magkulang. Wala talaga, Lord. Paano po? Pero ang purpose po ng tithes is para ma-increase po tayo, para po pagpalain tayo ng Panginoon. Ngayon, yan po yung mga verses in the Old Testament. Kaya nga po nung last year, ako po ay nag-trending kasi po, ang dami po nag-comments na yung tinuturo mo ay Old Testament. Wala nang tithing in the New Testament. So, kaya ang dami pong mixed reactions nga doon na, pang Old Testament yan, hindi na yan applicable sa panahon natin dahil New Testament na tayo. Ngayon, ibig sabihin po ba wala na yung tithe ngayon sa kapanahonan natin at ito ay ginagawa na lang po natin dahil ito ay napagkasundoan o kung ano pa man. So, Old Testament po yung mga binasa natin, pero meron pa rin pong New Testament teaching about giving. Bagamat hindi na po natin nakita yung word na tithe. At ibibigay ko po sa inyo ang 8 na verses. Tapos na po tayo sa 4. 8 na po tayo. Paiyak po sila. Ano lang po, konti lang po. Hindi ko na po sasabihin kung ilan. Ano na lang, bawasan lang po na, 6 na lang po. So, yan po. Malamig naman po ang panahon, makakapag-relax po kayo. So, hindi po nabanggit in the New Testament yung tithing. Pero syempre, we still give in the age of grace. And that is the title of our preaching, Giving in the Age of Grace. In 1 Corinthians, chapter 16 and verses 1 to 2, it contains the most concise teaching on this subject of giving. Now, about the collection for the Lord's people, do what the Galatian churches, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Yan po, nabasa niyo na po ba yan? So, very clear
in the New Testament, sinabi po ni Pablo, nakalagay po dyan, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money. So, sinasabi pa rin po dito that, una, giving is to be regular. Meron pa nga po ditong time. May timeline. First day of every first week. So, regular po kasi iba, first day of every first week. So, linggo-linggo. Pangalawa, giving is to be personal kasi sabi doon, on the first day of each week, each one of you. So, it has to be personal. Kasi bawat isa sa inyo, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income. And dito po, makikita na natin that giving is proportional. Wala na pong sinabi ditong a tenth, a 20, one-third, one-fourth. Sabi doon, each of you should set aside a sum of money in keeping with your income. So, proportional giving, yung sinasabi dito ni Pablo. So, Christian giving should be regular, personal, and proportional. So, ano po yung proportional giving? That means the more God blesses you, then the more you should give. The more you are to give, mas malaki po yung blessings na tatanggap mo, di mas malaki yung ibigay mo. Kapiranggot lang ang iyong meron ka, kapiranggot lang. Kahit pa tumunog dyan yung mga barya na inihulog mo dahil may barya-barya dun sa tinight mo, wala pong problema. Dahil sinasabi na po dito is proportional giving. So, mas bine-bless ka ni Lord, mas magbigay ka ng marami, mas kung tama lang ang iyong natatanggap, hindi magbigay ka ng tama lang sa Panginoon. Mas malaki nga pong blessings na natatanggap natin, mas masaya pong magbigay sa Panginoon. Mas excited po tayo mag-tithe. So dito po papasok yung New Testament grace giving. Although, syempre po dito sa ating church, ang tawag pa rin po natin ay tithe. Pero para po sa ikabubuti at ikalilinaw ng lahat, ang New Testament po ay andito na po tayo sa grace giving. So, the more you're blessed, the more you give. Kung ganun din po, kung may maliit ka, sabi, proportional. Magbigay ka pa rin sa Panginoon. So here, 10% is not the issue in the New Testament. And I believe marami naman po sa atin nagbibigay ng more than a tenth. Merong 15, merong pong 20, depende po. Dahil mas malaki po yung natatanggap na blessings. Again, grace exceeds the law. So kung titignan po natin, which standard is higher, grace or law? Siyempre po, yung law. A flat 10% in the Old Testament or a proportional giving in the New Testament? Proportional giving is higher because if you are greatly blessed, then you will give more. Kung kumikita ka ng 6 digits a month, ano na lamang po ba yung tithe? Pocket change na nga lang po yan para po ibigay natin sa Panginoon. The standard of giving is higher in the New Testament because grace always exceeds the law. It goes beyond the law. Pero kung titignan po natin, ay parang hindi pa rin nasagot yung whether we tithe or not. So if grace giving exceeds tithing, does that mean tithing is irrelevant for us today, Christians? Siyempre po ang answer is no. Dahil never po magko-contradict ang mga binigay ng Panginoon na salita from Old Testament to New Testament. Meron pong book si Dr. Gene Getz. Ang title po is A Biblical Theology of Material Possession. And nais ko lamang pong i-quote yung ilang stanzas or paragraph. Yan po.
God's plan for Israel in the Old Testament serves as a foundational model regarding the way Christians should view and use their material possessions today. To be God-fearing Jews simply meant that these people were committed to do everything they could do to keep the Old Testament laws. Ito po yung mga Israelita. We can certainly assume that most of them, before they became Christians, practiced the Old Testament regulations regarding tithing. When these Jews became Christians, they would have naturally transferred their economic loyalty from Judaism to Christianity. It is no wonder that we see such generous people among these Christians in Jerusalem. They were in the habit of giving regularly and systematically. It was a part of their religious training and commitment. Furthermore, when they understood the grace of God, it appears that they not only calculated tenths, but only on the occasion they generously gave their total profits from the sale of certain properties. So, ito po yung sabi po ni Dr. Gene Getz. Yung mga Jewish Christians na nag-convert into Christianity, na practice na kasi nila yung Old Testament tithing. Pero dahil nga nalaman nila yung grace ng Panginoon, na ito po ay it goes beyond the law. Hindi na po tayo under the law, but we are under grace because we have been saved through grace by faith. So sila ay nakukumpel magbigay ng mas higit pa dahil nakita nila kung paano ang grace ng Panginoon na ibinigay sa kanila that they were saved. So kung i-analyze po natin yung sinabi ni Getz, in the Old Testament, it was a command. Pero ginawa nila tong model pagdating sa New Testament. So what was a command now became a model. So dati, flat 10%, kailangan mo magbigay. But in the New Testament, we see unlimited proportional giving. Pero minodel pa rin, meron pa rin systematic giving of tithes. Kasi tayo naman, systematic po ang pagtanggap natin ng sweldo. Ito po ay merong timeline. Nakaka-receive tayo ng income. Doon po sa mga nagtatrabaho. Naka-receive po tayo ng income ng 15, 30, yung iba 12, hindi ko po kabisado, every second and fourth Friday of the month. So, maaayos din po yung ating mga kaperahan. So, dati po, percentage, ngayon po, proportion na. Kaya po hindi po pwedeng mag-contradict yung Old Testament na, ay wala na yan, hindi na yan applicable sa atin. Kundi, dati command, ngayon ito po ay model na natin kung paano tayo magbibigay sa Panginoon. Kaya po yung iba, ang iba po, alam ko, ay 10% pa rin po kung magbigay sa Panginoon. At wala naman po itong problema. Now, pumunta po tayo doon sa second verse natin out of 6 verses. Joke lang po. Second verse po natin in the New Testament. 2 Corinthians chapter 9 and verses 6 to 7. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Wag mo na po tayong lilipat, Ate Eunice. Sige, pwede pa. Each man, sige, yung sumunod na verse, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So kung di babalikan po natin yung Malakay, sabi ni Lord, sige, itest nyo ako. Put me to test and see if I will not open the windows of heaven. Now, we will ask God, Lord, pag tinest ba kita ngayon bubuksan mo nga po bang pinto ng heaven, yung mga bank account ko po doon sa heaven at pwede po akong mag-withdraw ng mga account ko po kasi kailangan ko na po talaga
So applicable pa ba sa atin yung blessing promised in the Old Testament sa ating po mga namumuhay na in the New Testament age? So ito po yung verse that whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, because God loves a cheerful giver. So, yun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Magtanim ka ng kaunti, ang maaani mo ay kaunti. Magtanim ka ng marami, ang maaani mo din ay marami. And ito po, he talks about giving. Pero sundan po natin dun sa verse 8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Meron po dyan, 4 na all. All things, all times, all that you need. Yung isa pong translation, meron pong, ito po, all grace. All grace, all things, all times, all that you need. Ito po yung promise ng Panginoon. To those who will give generously. And basahin pa po natin yung next verse. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Verse 10, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Verse 11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So napakadami pong promises doon sa 2 Corinthians 9. All grace, all things, all times, all that you need, God will give it to you, and that you will be made rich in every way so that you can be generous in every occasion. Diba halos kaparehas po ito ng Malakay chapter 3? A promise is a promise that the Lord will bless us if we practice generous giving. Pero kailangan din po nating i-note na ang blessings are not always material. Kasi baka ina-expect natin, sige nga, test ko nga, magbigay. Parang may naalala ko po, kwento ko na lang din po ulit. Meron po kasing nagsabi sa mami niya, sabi po kasi, mag-tithe ka. Pag tinahit mo yan, magdodoble yan. So, nag-tithe siya ng 100. Tapos, kinabukasan, naging 1,000 yung tithe niya. Tago po natin siya sa pangalang Samboy. Sabi niya kasi, Mami, sabi niya, i-tithe mo yung 100. Maubos yung pera ko. I-tithe mo yan, ipdodoble yan ni Lord. At naging totoo nga po, naging 1,000. Kaya gusto niya po niya i-tithe yung 1,000 pa. Baka po madoble. So, yun po yung nais ng Panginoon, pero hindi po siya laging material blessing. Bata pa po si Sam noon, hindi po siya ganitong age. Bata pa po siya noon. Para lang po siyang sila Ate Vernice, yung Kuya Japet, ganyan. So, hindi din po kasi, baka sabihin natin na ang guarantee natin ay pag nagbigay tayo kay Lord generously, we will live masaganang buhay. Meron pong napaka-generous magbigay sa Panginoon, pero sila ay nag-undergo ng suffering, ng valleys. So, hindi po natin yan pwedeng sabihin na, ay, bless ko si Lord para i-bless niya ako. Pero katulad nga po ng pinag-uusapan namin ni Pastora nung isang araw, health, sabi nga, health is wealth. At isa po yun sa maaari nating angkinin na blessing ng Panginoon dahil tayo ay nagbibigay sa Kanya. Yung ating health, di ba, na tayo ay maayos, yung ating mga labs, yung ating pong sa mga senior, yung mga labs nila ay nasa normal. Yung mga kabataan ay
gawa pa ng physical activity. So, yan po, health is, doon po natin makikita. Dalaanhin po natin ang napakaraming kayamanan kung tayo naman po ay naubos na sa mga gamot at sakit yung ating pong mga kaperahan. Di ba? Kaya kung tayo man po ay namumuhay ngayon doon sa sakto lang, Lord, ay ipagpasalamat pa rin po natin sa Panginoon dahil the fact that you are here and the fact that meron tayong mga maayos na damit at maayos na itsura, magagandang itsura, ay tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen po. Amen. Hindi lang po yun, napakadami pong beyond material blessing. If you have a happy family, that is also a blessing from the Lord. Diba? Hindi po na matatawaran niya na meron tayong healthy, happy family in the house. Kikita mo yung mga anak ay nagsuserve sa Panginoon. So, that is also a blessing from the Lord na hindi po natin pwedeng ipagpalit sa iba. So, again, hindi po ibig sabihin magbibigay tayo sa Panginoon and we will be blessed, Lord, magbibigay ako para yumaman. Pero, ako po ay naniniwala pa rin na ang blessing na ang desire ng Panginoon is that every believer ay mabless so that yung sinabi po sa 2 Corinthians, so that we will be generous. Kasi po pag tayo ay marami din pong supply, napakasarap din pong magbigay. Dito po sa BCC, nararanasan po natin yan. Napakadami po nating generous na mga givers. Pag may birthday ka, lagi kang may mga natatanggap dahil po yan sa generosity ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yan. So again, hindi po porket tayo ay generous sa pagbibigay ng ikapo, ng tithe, ng offering natin sa Panginoon ay hindi na po tayo makakaranas ng mga paghihirap or mga trials, even sa ating pong finances. Pero sometimes, ay tayo rin po ay natetest ni Lord sa area ng finances. Kung Lord, magbibigay ba ako this month? Dahil naku, Lord, sakto lang po talaga lahat. Pero, sabi nga po, if you dare to give God generously, you will never regret it. Because God will be no man's debtor. And He will pay you back, pressed down, shaken together, running over, that there will be no room for more. Yan. So, paniwalaan po natin yung sinabi ng Panginoon. Paano po, Lord? Kailan po ba? Kailan po? Paano po? Hindi natin po alam. That is His business. Hindi po tayo. So, but in 2 Corinthians 9, He tells us that He will do it. Gagawin po ito ng Panginoon. Ano man po ang ipinangako niya sa atin. So, balikan po natin yung napakaraming verses. Of course, we will still tithe and give in the age of grace. Yan. Dahil, dati, it was a commandment. Ngayon, the commandment becomes our model in giving. What was a percentage is now a proportion. What was a promise is still a promise. Diba? Those who put God to test in the area of giving will never be disappointed. Pero ingat lang po tayo on how we view tithes. Yes, we can still give 10%. Madami pa pong nagpa-practice ng 10%. Pero don't view your income as 10% sa Panginoon, 90% ako nang bahala dito. Diba, sometimes si Lord, kinakausap tayo para magbigay sa ibang tao. So, gamitin po natin yung income natin, wag po natin i-hoard yung ating income for ourselves at strict 10%. So, pagka tayo ay kinatagpo ng Panginoon, ay gamitin po natin, ibig sabihin, gamitin po natin yung ating mga income ng tama po at doon po sa nararapat. At isa po, yung isa naman ay dahil isa po, mag-ingat din po tayo doon sa dahil wala naman specific amount. Pwede naman siguro akong magbigay ng less than 10%, Lord, kasi alam mo naman, medyo hirap tayo ngayon. Of course, God never meant it to be a burden. Ayaw ng Panginoon na nababurden tayo.
He meant tithing to be a way of blessing us so that the blessings could flow to us. He will never disappoint. And tithe will remain the best and most accurate, effective guide for Christian giving. So ito po yung encouragement ko sa inyo today, whether you are a parent, parents po, madami ng mga gastusin, pagka ikaw ay single na-enjoy ang iyong income, ikaw man ay estudyante, dahil ang estudyante ay meron pa ring baon. Or kung ikaw man ay businessman, ito po, nagtatrabaho, whether you are a breadwinner, encouragement pa rin po sa atin na magbigay. Pero tulad po ng sabi ni Dr. J.C. O'Hare, basahin ko lang po, i-quote ko lang po. As to how much any New Testament saint should give, no specific amount is laid down. And to say tithe might tend to make a legalist out of the Christian, which is contrary to the will of God. But surely no consecrated Christian will give any less than Israel was required to give under the law. So yun po yung sinabi ni Dr. O'Hare. And I would like to agree with this. Because if you are living under the grace, at kung alam mo yung amount at hindi mababayaran yung amount of grace na na-receive natin sa Panginoon, ay hindi po natin ma-attempt to give less for the Lord. Diba? But it should compel us to give more, even if we are under pressure sa ating finances. Diba? So, kung tayo po ay true follower of Jesus, we want to give the best sa Panginoon, sa lahat ng area na ating buhay. Dito po napakarami pong testimonies ng goodness ng Panginoon. Si Sister Cheat po cell group last week, pa-introduction po about tithing. And narinig naman po natin kung paano po siya naging faithful sa pagbibigay sa Panginoon. Ganon din po siya pinagpala ng Panginoon at hindi. Nakikita po natin yan very visible naman po sa buhay ni Sister Cheat, kung paano po siya sa kanila pong family. And it goes for sa mga ating po mga leaders, Ate Nang, Ate Jules. Sila po yung mga model natin ng mga kung paano po nakikita yung pagpapala ng Panginoon because sila po ay nagbibigay generously. Diba? So, again, hindi ko po masasabi na napakadaling mag-tithe, especially po for those people who are earning sakto lang. Napakahirap po talaga para mag-release po tayo ng ganitong amount, di ba? Na sa iba po ay even 100 pesos ay napakalagang bagay para sa kanila. But, si Lord po ang nangako, hindi po ako, hindi po ang mga preacher. So, ako po ay nag-deliver lang ng message. So, if you will sow generously, then you will reap generously. Si Lord po ang kausap po natin dito. Diba? And the Lord will give us, or the Lord will fulfill all the promises given to us. Kung tayo lamang po ay magtitiwala sa Kanya. Of how good He is, how gracious He is in our lives, it is but proper to give God what He deserves. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po for you are faithful. We thank you that you are so gracious na ibinigay niyo po ang inyong bugtong na anak to save us from eternal damnation, and then that we are living in the age of grace. Salamat po, Panginoon, dahil kayo pong model namin ng pagbibigay ng the best gift for us. And tulungan mo po kami, Panginoon, to give generously, Lord. Marahil ang iba, napakahirap pong magbigay. Dahil tama lang po ang mga nare-receive. But Lord, we will continue to trust in your promises that you are faithful at hindi niyo po bibiguin ang ni isa man sa amin. And Lord, we believe that blessing does not only come in material possessions. We also thank you
Dahil as we give generously to you, Lord, ibinabalik niyo po sa amin ito ng higit-higit, Panginoon. We thank you for our health. We thank you for our families. We thank you that we are able to experience good things sa aming po mga buhay dahil kayo po ay naging generous first and foremost, that you gave your Son Jesus Christ to save us from all our sins. And Lord, help us to give generously as well. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami po ay patuloy na mag-fulfill ng inyong mga naisin sa amin so that magkaroon po ng katagumpayan ng aming pong paghahayag ng salita. Especially po, Lord, ang aming desire to build a new church building, to beautify your beautiful house. Maraming salamat po, O God. And we thank you for the people who are generous. Lord, you will not forget lahat po ng kanila pong pagpapagal. And you will bless us in every aspect of our lives. May you be glorified in our midst this morning. We thank you. We bless you. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.